mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, ituturo ko sa inyo yung basic na pwede nyong gawin in case na halimbawa na pag nalito kayo or tanggal-tanggal na yung wirings dito sa connector ng ignition coil. Okay? So simulan na natin to mga paps. So okay mga paps, itong gagawin ko ay applicable lang to sa 1NC at saka 2NC. Okay, sa Toyota Vios, Yaris, basta 1NC or saka 2NC. Kasi ganito, yung ibang Vios kasi, sa katagalan, nasisira na to. Di ba? Alam naman natin yan, nasisira yung pinaka-connector niyan. May mga pagkakataon kasi sa mga tropa natin, na tanggal-tanggal na mismo yung wire niyan. Minsan, ang nangyari, nalilito sila kung ano yung tamang orientation. Halimbawa, ito, yan, meron yan ditong black-white, merong pink yata to, yellow, saka red. Sa iba-iba rin ang kulay. Ang nangyayari minsan, nalilito sila kung ano ba yung pagkakasunod-sunod nito. Ngayon sa video na to, tuturo ko sa inyo kung ano yung diskarte na pwede nyo gawin para maitama yung posisyon ng mga wiring yan. So 4 yan, dapat maitama natin yan. So bago nyo gawin to, mag-gloves kayo mga paps para sigurado. At saka ito, medyo delikado to. Bakit? Kasi madalas nasisira yan, nalilito yung iba kung ano yung tamang posisyon. Sa 4 yan, so 4 yan, di ba mga paps? Kapag yan, nagkamali-mali ng posisyon, malaki posibilidad na may pumutok na fuse or baka masira yung ECU nyo or yung ECM. So simulan na natin to dito mga paps. So ganito mga paps, gumawa ko ng diagram. Makikita nyo rin naman to sa Google eh. Yan. So makikita nyo yung diagram, ito yan. Ito lang yung pinaka-simpleng diagram mga paps ha. So meron yung 4 na coil. Coil 1, coil 2, coil 3, coil 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so ito yan. Kung mapapansin nyo, sa ignition coil 1, yan, 2, 3, 4. Sa ignition coil natin, sa socket nito, 4 yan. Okay? So yung 4 na yan, nagre-represent nito. Yan. Ito. Yan. At ako sa inyo ha. Yan. So 4 yan mga paps. Yan. Yung sa socket. So merong 1, 2, 3, 4. Gaya nandito, 4. Since may reference tayo, yung number 1, yun yung positive. Yung number 4, yun yung negative. Yung number 2 saka 3, yan yung IGF at saka IGT. Yung IGF at saka IGT, yan yung signal papunta sa ECU mga paps. So ito yan, tingnan natin ha. So yan siya. So kung makikita nyo, yung positive ko, yan, common yan dito. Syempre yung ground, ayan. Okay? Ngayon, kung titignan nyo itong diagram na to, yung IGT, ito yung sa ECM natin, papunta isa-isa yan. IGT1, IGT2, IGT3, IGT4. Kung mapapansin nyo, common dyan yung IGF. Yan, common siya. So, wag muna tayong malilito dun sa IGT sa IGF. Ngayon, ang gagawin natin diskarte dito, ganito. Hindi kasi tayo pwede magbase sa kulay lang. Kasi baka mamaya yung kulay, ni-rewire na o kung ano man nangyari, magkapalit-palit. So kailangan natin gumamit ng ganito mga paps para tama yung wiring ng connector sa ignition coil. Ang una natin gagawin, para hindi tayo malito, kung halimbawa hindi natin alam kung ano yung pagkakasunod-sunod ng wiring nito, ang una natin gagawin, hahanapin natin yung pinaka-positive at saka yung negative. So ganito mga paps, ang una natin gagawin ganito. Tatanggalin natin yung pinaka-connector. Okay, pagpalagay natin na halimbawa, sira-sira na yung connector niyan. Talagang sira-sira na, okay? So, ito siya. Yan. Nakikita nyo naman yan. Ito. Okay, yan yung front view. So, ito yung 1, 2, 3, 4. Okay? Hahanapin natin yung positive at saka negative. Ang gagawin natin, i-on natin yung ignition ng susi natin. Ngayon, ganito mga paps, may tamang voltage yan. Kapag nakuha natin yung positive at saka negative nito, dapat ang voltage yan magre-range ng 11 to 14 volts. Okay? Pag bumaba doon, hindi yun yung hinahanap natin na positive at saka yung negative. Okay, papakita ko sa inyo mga paps. Ang gagawin ko, iset ko na rin to sa DC na 20 volts. Yan. Para nakaset na tayo. Tapos nun, i-on ko yung ignition. So ayan mga paps, eto, ingat kayo dito ha. So, ang ignition niya, nagagawin nyo ito. Yan yung front view niyan. Okay, 1, 2, 3, 4. Pagpalagay nyo halimbawa na putol-putol na yung wire nyo, tanggal-tanggal na, ganito gagawin nyo. Hahanapin nyo sa 4 na wire yung positive at saka negative. Yan, para maganda connection. Yan. So nakita nyo, 12.09. So, sigurado ako na ito yung positive at ito yung negative. Ngayon, paano pag halimbawa hindi nyo pa nga alam, nagka-trial pa kayo? Halimbawa, kapalit yung wiring na yan. Oh, negative 12 yung wiring na na-test nyo, balik na rin nyo lang. Okay? So, ayan yung tama. Okay, so 12
0.08. Ang range dapat niyan 11 to 14 volts. Ngayon halimbawa, hindi nyo nga alam di ba? Hindi nyo alam yung tamang wiring, magta-trial kayo. So ilalagay nyo yung probe dyan, tatest nyo sa kabila. 7 volts, hindi yan yun. Sa IGT yan. Malamang sa IGT or sa IGF yan. Tapos test nyo to, malamang sa isa rin yan. So, i-disregard nyo na yun. Magpo-focus muna kayo para makuha yung positive at saka yung negative ng 4 na wiring. So, sa case ito, yan, nakuha na natin yung positive at saka negative. Okay? So, ang gagawin yung diskarte, pag nakuha nyo yung positive at saka negative, mamarkahan nyo lang. Markahan nyo na yung wiring yan. Yan. So ngayon mga paps, okay na yung positive at saka negative natin. So na-pinpoint na natin yung dalawang wiring. Dalawang wiring na lang kailangan natin ayusin. Kung ano yung number 2 at saka 3 na posisyon, yung IGF at saka IGT. So sa prosesong to, ganito gagawin natin mga paps. So ayan mga paps, tanggal na yung negative terminal ng battery niyan. So susunod natin gagawin mga paps, ito. Gagamit tayo ng continuity testing. Okay, so ano ba yung continuity testing? Yung pinaka parang koneksyon ng dalawang wire. So, basic yan mga paps. Ito. Sa continuity testing, ito. Yung beep na lang gagamitin natin. Imagine niyo ganito. Pinagduktong ko yan, tutunog yan. Kung may wire akong nakalagay dito, tutunog yan. Okay? So, nakikita natin dito na ang problema na lang natin ay yung IGF at saka yung IGT. Kung mapapansin nyo sa diagram, bawat signal ng IGT, isa-isa papunta ng ECM. Yan, IGT1, IGT2, saka IGT3, IGT4. Kung mapapansin nyo sa diagram, yung IGF1, common siya. Kahit sa ignition coil, konektado yan. Konektado sa coil 1, coil 2, coil 3, coil 4, yung IGF. Okay? So, tatargetin natin dito mga paps. Ito, yung IGF. Yung IGF, yan yung number 2. So, paano natin malalaman yon? So, halimbawa, yan, ito. Halimbawa, sira yung wiring ng iba, pero may isang maayos. So, ito, makikita nyo na dyan. Sa front view pa lang nito, makikita na natin na ito yung positive, ito yung negative. Yung IGF niyan, yung number 2, okay? So, yun yung magiging reference natin para makuha yung wiring ng IGF sa ibang connector. Yung isang ayos na connector, halimbawa ito, may reference naman tayo, di ba? Ayos yung connector na isa. Automatic, alam na natin kung nasan yung IGF dyan. Ang IGF dyan, itong number 2, lalagay nyo lang yan dyan. Lalagay nyo, continuity testing. Tapos yung hinahanapan natin ng wire, yung sira-sirang connector, hahanapin natin sa dalawang natitirang wiring kung ano yung IGF doon. Kasi alam na natin yung positive saka sa alam na natin yung positive saka negative. So hanapin na natin IGF. So halimbawa, ito tinest ko. Ay, wala ako nakuha. Ngayon, tinest ko yung isang wire. Oh. Nakita nyo? So, basic na basic mga paps. Obvious naman na alam na natin kung nasan yung IGF. Okay? So, ito kahit itest ko yan dito, walang tutunog dyan. Okay, walang tutunog. Kasi voltage na to, positive saka negative na to. Itong 1 and 4. Ngayon, 2 and 3 na lang pagpipilian natin. So, yung number 2, yun yung IGF. Okay? Nag-gets nyo ba mga paps? So, sa case na yon, nahanap na natin yung positive at saka negative, saka yung IGF ng connector na to. So, ito mga paps, masaset na natin yung proper positioning ng wiring natin. So, alam na natin kung nasa yung positive, alam na natin kung nasa yung negative. Ngayon, alam na rin natin kung saan yung IGF. Sa IGF, number 2. So, yung isa na lang natitira. Yan, yung isang wiring na lang natitira. Di ba, 4 yan? Nahanap na natin 3. Isa na lang. Siyempre, obvious na obvious sa mga paps, yung isang natitira na yun na yung para sa IGT. Yan, yung pin number 3. Ayan, okay? Hindi ko na ipapakita sa inyong susunod kasi medyo matrabaho at tinatamad na rin ako. So, paano pag halimbawa na lahat ng wiring sira? Halimbawa, ito, tanggal-tanggal na wiring yan, tanggal-tanggal. Kumbaga, totally hindi nyo na alam kung ano yung positioning ng IGF or IGT. Hindi nyo talaga alam kasi sira-sira na nga yung mga connector dito. Eto, papaliwanag ko na lang kasi medyo matrabaho ng konti kasi sa connector ng ECM or ECU tayo maghahanap ng ng continuity. Basic lang muna natin gagawin doon mga paps. Halimbawa, yung 4 na wire sabog-sabog na yung 4 na wire, di ba? Basic, hanapin nyo yung positive or negative. Okay? Pag nahanap nyo na yung 1 and 4, yan, na-clear nyo na yung 1 and 4, okay na. So, magpo-focus na kayo sa IGF o saka sa IGT. Yan. Ang gagawin nyo dito mga paps, sa side socket ng ECU, dun kayo hahanap ng continuity. I-connect nyo yung isang probe. I-connect nyo yung isang probe dito
tapos isang probe dun sa may connector ng ECM or ECU. Ipapakita ko dito sa picture kung ano yung particular na pin kung saan nyo ilalagay yung isang probe dun sa connector ng ECM, tapos i-connect nyo sa dito, pag i-connect nyo sa wiring na sira para mahanap nyo kung saan ang tamang posisyon ng IGT at IGF. Okay? So mga paps, hanggang dito na lang yung video na to. Sana itong video na to nakatulong to in case na maghahanap kayo or itatama nyo yung positioning ng wiring sa ignition coil ng 1NC at saka sa 2NC. So paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.